depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay guys, good evening sa lahat ng nanonood ng channel ko tonight. Yeah, I'm so happy na nandito kayo ngayon. And as I said last time, so if you need an advice, do not hesitate and give us a message sa aming page sa Philippine Dating Coach. At may mga coaches sa'yo or probably kung available ako na mismo mag-a-assist sa'yo, okay? So, just give us a message sa aming page. And of course, subscribe sa lahat ng mga nanonood. And of course, like and subscribe, comments dyan sa comment section. And I know you have a couple of questions, but we are always here for you guys. So yeah, thank you guys for listening. By the way, diretso na tayo after ng introduction. Let's talk about this topic. Bakit ba nagkakaroon ng pagiging kawawa ang isa sa inyo ng ex mo? After breakup, isa sa inyo, kawawa siya. Minsan, ang ex natin, parang wala lang sa kanya ang breakup, tayo naman, feeling kawawa tayo. Meron din pangalawang senaryo. Ang pangalawang senaryo, feeling kawawa yung ex mo, at the same time, pareho kayo na nararamdaman. Pareho kayong feeling kawawa. Kumbaga, pareho kayo nasaktan. Ang pangatlo naman, ito yung feeling kawawa ang ex mo, habang ikaw naman, feeling malakas ka. Okay, papaliwanag ko sa inyo ang difference natin. Punta tayo dun sa feeling kawawa ka, pero ang ex mo malakas siya. Ang pinaka-effective na gawin mo kapag ganun, mag-no contact ka, of course. Kasi nanlamig na yung ex mo kapag ikaw yung kawawa eh. Diba? So, no contact rule is the best way to approach it. Doon naman sa pangalawa, kapag pareho kayong kawawa or parehong kawawa ang nararamdaman nyo, ibig sabihin lang nun, may chance, malaki ang chance na magkabalikan kayo. Dahil pareho kayong nasaktan sa nangyari at pareho nyong mahal ang isa't isa. Kung parehong naging mahirap sa inyo ang breakup, I'm gonna tell you, kung pareho kayong naiipit at pareho kayong nasasaktan sa breakup, for the sake lang na magkaayos yung nararamdaman nyo, probability, makikipagbalikan ka dyan sa ex mo na yan. Kasi pareho kayong nararamdaman pareho kayong nasaktan At ang tanging gamot o medicine lang para matanggal yung sakit na nararamdaman nyo ay magbalikan kayo. Dahil nga pareho kayong kawawa or pareho kayong nasaktan sa breakup, kaya pareho kayong magbabalikan. Doon naman sa isang senaryo, yung ex mo, feeling kawawa siya. Siya yung nasaktan. Samantalang ikaw, parang wala lang sa'yo. Ngayon, kung gusto mong balikan, kayang-kaya mo yun. May decision ka na doon. Kahit hindi ka na mag-no contact doon, mababalikan at babalikan ka doon. Kasi mahal ka Kasi, hindi ka nasaktan siya nasaktan siya. So, sa tatlong senaryo na yun, nakita ninyo, na kapag ikaw hindi ka nasasaktan, ang ex mo makakawawa siya. At makikita mo na mas play safe yung hindi ka masaktan. Pero syempre, imposible na hindi ka masaktan. Ito, 100% magwo-work to. Ang topic natin ngayon is paano mo makakawawa yung ex mo. It is actually the way you think Ang mga short-term thinker, from the word itself, short-term thinker, yung mga nag-iisip lang ng short-term, madalas sila yung nasasaktan kasi they don't think in a long term or dun sa long run. Hindi nila iniisip kung ano yung magiging benefit ng breakup. Masyado silang nakapokus dun sa nararamdaman nila. Hindi nila naisip yung benefit na makukuha nila sa breakup. Akala nila kasi nung nagsimula nag-breakup, nawasak na yung mundo nila. Pero hindi nila alam na napakarami palang benefits ng breakup. Singleness, availability, yung pwede ka ulit pumili ng bago, yung mas matino, yung mas maganda. Hindi na nila nakikita yung opportunity after ng breakup. But what I want you to think about is the long-term condition. Ano ba ang mangyayari sa long run, sa long term, after 3 or 5 years? Sino na ba kayo? Sino ka na ba? Okay? Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa kliyente ko dati. That was 2019. Nagpa-schedule siya kanina, kaya naisip ko tong content na to ngayon. So, nagpa-schedule lang siya kanina just to thank me dun sa nangyari sa buhay niya ngayon. Okay, 2019, nakausap ko siya. And then, 2022 na. So, 3 years na lumipas after ko siya makausap. Hindi na niya nabalik yung ex niya. Dahil hindi niya nakita yung opportunity na yun. Ako nagpakita sa kanya na huwag mo nang balikan yan. Sinabihan ko siya na huwag na niyang balikan yung ex niya.
And because of that, hindi na niya binalikan yung ex niya, sobra siyang nasaktan. At talagang nag-move on siya. In a short term, nahihirapan siya nung una, pero ang sabi ko sa kanya, isipin mo yung long term kung sino ka na after 3 years. Then, to make the long story short, pagkalipas ng 3 taon, isa na siya ngayong manager sa isang call center company. Or yung tinatawag nilang operator manager, OM yata. Yan. Yung pinaka-manager yun, yung OM. At yung sahod niya is umaabot na ng 90,000 per month. Imagine that, as an employee, for me, napakalaking achievement na nun, yung nakaka-receive ka na ng 90,000 a month. Habang yung ex niya ngayon, walang trabaho, palamunin sa bahay, kasama nung ex niya ngayon yung bago niyang babae, tapos yung bago niyang babae ngayon, nahuli ng ex niya na merong ibang lalaki. I mean, yung kasing client ko nun is a woman. So, she's a woman. Binigyan ko siya ng advice kung ano ang gagawin niya once na ito ang nangyari at once na ito ang naganap. And after 3 years, napakabuti na ng kalagayan niya ngayon, napakaganda na ng sahuran niya ngayon, napakaganda na ng achievement niya ngayon. Samantalang yung ex niya ngayon, nakatira sa maliit na bahay na mainit, hindi naka-aircon, pagkatapos kasama niya yung bago niya, na yung bago niya, parang pok-pok kung kani-kanino nagpapagalaw. I mean, the point is, after 3 years, ano ka na ngayon? At siya na ngayon ay isang operator manager. And that's a big, that's a big stepping stone. The question is, who are you after 3 years, after 5 years? Kapag ang mga achievements mo sa buhay ay hindi mo finofokusan at ayaw mong magkaroon ng mataas-taas na achievement, mananatili ka sa stage na yan. So I want you to become a long-term thinker. I want you to think dun sa long-range possibilities after 5 years. After 5 years, sino ka na ba at sino yung ex mo? Ngayon, you want to prove yourself, right? Gusto mong i-prove yung sarili mo sa sarili mo, hindi sa ex mo, kundi sa sarili mo. If you want to prove yourself na worth it ka sa sarili mo, think about after 5 years. Dahil after 5 years, dapat marami ka ng achievements. At doon natin makikita yung lifestyle ninyo at lifestyle ng ex mo. That's the only way para maramdaman mo sa sarili mo na hindi ka yung tipong taong kawawa, kundi ang ex mo ang kawawa dahil sinayang ka niya. But it's up to you. I want you to set a goal after 3 years, after 5 years, yung long run mo at ano ba ma-achieve mo after all. So yun lamang ang topic natin ngayon. Thanks for watching.